Kasi meron po akong how many sack of rice do I need until I die? Nung time po kasi na medyo gumaganda na yung flow ng career namin, nagsimula po yung mga investment scams. Ay, naku! Videos that will make you wealthy and debt-free. Siya po ay isang kilalang vlogger, taga General Santos City. Let us welcome si Efren Menor o kilalang vlogger na si Efren Lee. Reminder! Siguro magbigay ka na ng background, Efren, kung ano ba yung ginagawa mo. Ako po ay isang content creator na ngayon, coach, and meron po kaming business ng wife ko. Pero dati po, undergraduate po ako. And then, nakapagtrabaho din po ako sa abroad dati, kasama ng mama ko. At the young age, nag-work din po ako. Yes po. Ilan taon? I was 18, mga ganun po. Dinala ka na doon? Opo, kasi parang hindi na ako ganong masyadong naging masyado sa pag-aaral ko that time. Nag-nursing ako, tapos nag-caregiving, hindi ko natatapos. So, I decided na mag-work na lang kaya muna ako. Sinama ako ng mama ko doon sa ibang bansa dati, coach. So, anong trabaho mo sa ibang bansa? Iba-iba po. Waiter, janitor, dishwasher, room attendant, ganun po. Tapos nag-aaral din po ako ng language ng Nihongo that time. Oh, sa Japan? Opo, sa Japan. Supposedly, long-term yung plan ko pagiging OFW. Nag-ano po ako ng license for driving kasi gusto ko maging driver ng embassy. Pero there is this isang ambassador na in-applyan ko that time na sinabi sa akin na you need to go home, you're still young. Sabi niya sa akin. And there's so much things pa na pwedeng mangyari sa'yo in the future. So, go home, study, and start your own life doon sa Pilipinas. Sabi niya, kasi ang dami ng stories like you na nag-abroad pero still they end up here na sobrang tagal na nila, wala pa rin masyadong nangyayari sa buhay nila. So, parang naging wake up call siya sa akin, coach. Wow. Parang sabi ko nga naman, sige, I need to try again. So, umuwi ako ng Pilipinas, nag-aaral po ako ulit, and then, nung nag-aaral na ako, nabuntis ko girlfriend ko. So at the early young age, we started our family, and then it's a struggle for me. Kaya yung naging issue ngayon na diskarte or diploma, mga ganun na topic, it's very po siya, subjective siya sa akin. Kasi in my case nung time na yon, I wanted to finish my schooling but I have responsibilities na kaagad at young age. So sabi ko, I need to choose. Kailangan kong maghanap ng pagkakakitaan. Kailangan kong maghanap ng ganun. So I need to sacrifice my studies as well. I chose na maghanap po ng pagkakakitaan. Oo nga. Ano yung ginawa mo diskarte at ano yung struggles nung ikaw syempre, kailangan mo na kumita para sa pamilya? Apo, nung first ko po talaga, na-invite ako sa isang networking company, and then wala akong idea paano talaga magnegosyo, ano talaga yung businesses and everything. So, I grabbed the opportunity. And then, afterwards, inaral ko po siya. Paano nila ginagawa ito ganyan, kasi na-curious din po ako sa part na yon. Kumita po ako ng maganda, and then, doon ko po parang nasimulan yung magbago yung mindset ko pagdating sa money. Kasi, more on employment po kasi sa family namin, yung parents ko po kasi, hindi rin nakapagtapos. In that case, wala po masyadong magtuturo sa akin paano mag-business. So, nakita ko po doon na natuturuan naman po kami paano kumita. Ang struggle po nun is I learned how to earn, pero nahihirapan ako mag-manage ng finances. Pera. So, ang nangyayari sa iyo during the time, kumikita ka nga pero wala natitira? Wala po masyadong natitira talaga. Kasi more on, po kasi, alam niyo po yun, sa industry na napasok ko nung una, ang lagi pong kasing mindset sa amin is, kami yung negosyo. So, kailangan namin magbihis, kailangan namin medyo magpakita ng ganun. So, yun po yung naging struggle sa akin. Kasi I don't really know kung saan ko dapat ilalaan yung mga kinikita ko. So, magkano na kinikita mo during that time more or less? Nakakapag 6 figures din po ako. 6 figures. Anong taon yun taon? 2013 po. 2013. Malaking pera na yun. Opo. Malaking pera na yun. Paano naman nabago ang iyong perspektibo pagdating sa pera? To be honest po, coach, simula po nang na-meet ko po kayo doon sa Jensen, I was so hesitant that time kasi parang hindi pa naman po kayo masyadong na pumapasok sa akin dati sa mga feeds ko kasi hindi pa ako masyadong bago pa rin ako noon Oo nga po that time. So, umattend po ako that time because I was so curious about that till that was part na book po ninyo. Okay. So, kasama po kasi nung seminar ninyo, may free book na. Tama. Nakasama. Nung time na napanood ko po kayo sa live, nagkaroon po ako ng mindset na sabi namin, kakaiba to yung envelope system na tinuro po ninyo. Hanggang ngayon, pinapractice po namin. Galing. Sabi ko, nga naman, kailangan natin i-organize yung mga kinikita natin. Lalong-lalo na yung finances natin. Kailangan muna magsimula sa thoughts natin na ito para dito lang ito dapat yung envelope para dito, para hindi magkahalo-halo. Tama. Para by the end of the day, kung ano lang yung kakailanganin mo para dito, yun lang ang gagastusin mo. So, paano nabago naman yung inyong budget
at saka nung ever since nang natutunan nyo? Doon po nagsimula na wala na po kaming utang sa personal naming pamumuhay. Kasi karamihan naman po kasi sa ginagawa ng industry namin is kumuha kami ng bahay, sasakyan, pero hindi naman totally lahat yun bayad agad. So nagsimula po noon, we live a simple living muna. Kahit na maganda yung kinikita namin, namuhay kami ng simple. Hindi ako bumibili ng branded na damit. So simula noon, nakaipon na kayo? Yes po, coach. Kasi ang unang talagang inano namin, bayaran mo na lahat. Lahat ng mga obligasyon namin. Oo. Since then, in 2 years time, 2 to 3 years time lang, nabayaran namin yung sasakyan namin. Wow. Bayaran namin pati house and lot namin. Wow. So kaya po ngayon, lahat po kami liquid lang. Wala po kaming utang. So since lahat yan nabayaran na, ano yung diskarte mo sa pag-iipon? Number 1 po, coach, ang ginawa po namin, huwag magtaas ng lifestyle. Kasi meron po akong, how many sack of rice do I need until I die? Di ba? Kasi po, parang ganun din po pagka sa damit, sa mga alahas, o sa mga sasakyan, or something like that. Ilan bang kakailanganin ko ng mga bagay na yan until I die? Hindi kailangan ng sobrang dami kaagad ng mga bagay. So, live a simple life. And then, the same time, kailangan aralin mo muna. Alamin mo yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Saan yung weakness and strength mo. Ang pinaka ko ngayon, alam ko na very inconsistent ako sa mga bagay-bagay. Lalo na sa pag-iipon, mga ito ganyan. So, inaano ko yun sa aking partner. Kasi siya yung mas magaling sa ganung bagay. So, ang strength ko po kasi, risk taker ako. Mahilig po akong mag-take ng risk. Mahilig po akong magbusisi ng mga bagay-bagay, ng mga opportunity. So, technically speaking, ako yung nag-aano ng ideas. Tapos, pag na-implement siya, pinapaano ko sa wife ko yung mga bagay na ano namin. Galing. Pag-iipunan. Ganun. So, umpisa na natin muna yung ang mga friendship, no? Napakaganda rin sinabi niya. Pakinggan niyo 'to mabuti, ha. As your income increases, you don't increase your standard of living and spending, but you increase your standard of saving and investing. So, ang question ko, may mga challenges ba nung nag-iipon kayo, nung nagsisimula? May mga challenges ba? Meron po, coach. It's very challenging kasi nung time po kasi na medyo gumaganda na yung flow ng career namin, nagsimula po yung mga investment scams. Ay, naku! Naalala ko yun. Yun po yun. Naalala niyo po? Oo, may ano pa yun Yeah. may yung mga sasakyan, di ba? Sobrang daming sasakyan. Kalat na kalat ang daming mga investment scams that time. Grabe nabalitaan ko pa nga. Kunyari mag-i-invest ka, pagkatapos mo bibigyan ka pa ng sasakyan. Sasakyan, tsaka monthly na 30%, 35%, meron pang nag-60, 50% monthly. Pumasok ka ba? Hindi po. Buti na lang. Hindi po kami pumasok. Buti na lang. Ba't di ka pumasok? Kasi it's too good to be true. Magdududa ka talaga pag ganun. Pagdudahan mo pag it's too good to be true. So, eto lang, friend. Ngayon, ano pa ang ginagawa mo ngayon? May sarili po kaming business na ngayon. Meron pong aesthetic clinic ang wife ko. Wow. Tsaka ako po ay merong outdoor shop naman. Tsaka gumagawa po kami ng sarili naming outdoor hammocks. Sige nga, Tsaka pakita itong nga bucket hats. Oo, pakita nga itong Ito po. itong hammock. Ano pangalan? Puyutan Republic. Ba't puyutan? Ano ibig sabihin nun? Nakabaybayin po siya kasi gawang Pilipino po siya. Ang puyutan po kasi ay salitang Maguindanao, which means duyan. Duyan. Ang ganda. Ayan. Parang kumot na rin. Yes. Na rin siya. Kulambo. Parang kulambo. Kailan mo inumpisahan yan? Last 2 years ago. 2 years ago. Bali, nag-start po kasi kami niyan nung pandemic ito po. Lumakas ba nung pandemic? Opo, lumakas po siya kasi mas dumami yung mga outdoor enthusiast. Kasi daming naging mahilig, naging health conscious na mga tao. Oo. So ano pa yung mga meron ka pang papakita sa akin? O yan, labas mo. Yung empleyado ko po kasi, kumbaga parang hindi po namin binabawalan yung empleyado namin magnegosyo. Oo. So nagkaroon siya ng sarili niyang negosyo na Centillo Perfume. Wow. Yung empleyado. Sideline niya po ito. Wow. Ito yung perfume, Centillo Perfume. So right now, at saka aside from that, meron ka pang di ba, social media. Meron po kaming outdoor shop na Brown Trekker Jensen tsaka Puyutan Republic po para sa hammock namin. Tapos yung clinic po ng wife ko na aesthetic clinic si Angel's Beauty Lounge. O kung order kayo, check out nyo na lang yung Facebook page. May Facebook page din kayo. Meron po. Puyutan Republic pa rin po. Puyutan Republic. Tapos you ship nationwide, tama? Apo, nationwide. Nationwide. Sige, i-promote mo na rin ang iyong channel. Ano ba nilalaman ng channel mo? Content creator na rin po ako ngayon. Meron po akong Facebook page na A Friendly Reminder. Ginagawa ko po kasi sa mga contents ko, just a friendly reminder. Nakaka-proud ka, Efren. Oo. Guys, follow. Okay lang po po. Anuin ko na lang din po yung mga Go business ahead. ng kaibigan Sige. Go. Kasi I do believe po kasi na hindi po ako self-made. Lahat po ng mga taong nasa paligid ko. Nakakatulong.
nagsimula ako. At ito yung mga taong gusto kong pasalamatan. Go. Sige. Shoutout nga pala sa Rad's Company of Rafi Calulong, Imagic Entertainment of Enrique Nierbes, Palagana Shop of Rodolph Palagana, Seafood Jensen of Joy B. Marcos, Cyril Buaron Car Rentals, Centillo Perfumes by Nathan Castillo. Yun lang po. Wow, nakaka-proud nabati naman. ko yung mama ko tsaka papa ko. Okay, mabuhay kayo. Maraming Kapatid salamat. ko. So, maraming salamat. Friendly reminder.